Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. At bago po ako magpunta sa ating mensahe ngayong umaga, ay gusto ko pong tawagin. May tatlo po tayong first timer today. At gusto po natin silang i-request na tumayo. Una po ay gusto kong i-request si Shandy May Contemplo. Shandy May, please stand. Ayun. Then, ganun din si Sunny Boy Cabrera. Adan po. Just remain standing. At ganun din si Jaime Harindo. Okay. So, mayroon pa ba tayong mga ibang first timer na hindi natin nabanggit ngayong umaga? Okay, kung wala po na. So, in behalf po ng Puji Assembly of God to Yokawa Outreach, kayo na po'y malugod naming welcome sa umagang ito. Isa pong kagalakan sa amin na makasama kayo sa pagpuri sa ating Panginoon Sos. Ang aming dalangin, sana hindi po ito yung huli. Ito yung umpisa na makasama namin kayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. At once more, from the bottom of our hearts and from to Yokawa Outreach family, so maraming salamat and God bless you po. Makaupo na po tayong lahat. Maraming salamat. No? So, purihin po, no? This month ay ang ating pong na tema ay hindi lang po about Mother's Day, but it's also about the family. No? So, a Christian family, which is ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. And ngayong umaga, ang aking topic po na dadalhin sa inyo is about building a Christ-centered Christian family. No? Hindi po siya madali. Alam ko, mahirap bumuo ng tinatawag na Christ-centered Christian family. Pero ito po yung nais ng Panginoon para sa ating lahat. No? So may mga bagay tayo na pag-usapan ngayong umaga, paano natin mabuo yung tinatawag na Christ-centered, no? Christian family. No? At ang ating po magiging tema o text, no, ay makikita po natin dyan po sa Book of Joshua, chapter 24, verse 15. Gusto ko pong i-request ang lahat, sabay-sabay po nating basahin, no? Ang text nito in Joshua chapter 24 verse 15. Ready go? But as for me and my house, we will serve the Lord. Let's pray. Heavenly Father, we come before you today with a grateful heart. Thanking you, Lord, for the gift of the family. Thank you for your love, for your grace, and faithfulness that sustains our home each day, Lord. We know, Lord God, that we live in these last days. We know, Lord God, that the devil is trying to destroy every family. And thank you, Lord God, dahil ikaw, Lord, ang patuloy na gumagabay at nagsusustain ng bawat pamilya, Lord God. As we continue, Lord God, as we gather to hear your words, we invite your presence, Lord God, to fill this place and speak to every heart, Lord God. Lord, we lift up to you every family that represented here, Lord. Teach us to build our homes upon Jesus Christ, the firm foundations, and will never fail, Lord. Alam namin, ikaw lamang talaga, Lord, yung aming mapagkakatiwalaan. We try our best, but Lord, our best is not yet enough. That's why, Lord, turuan mo kami na kami ay magtiwala sa iyo. That every parents, Lord God, will be respect, obey you, and you makita, Lord, yung love sa buong family, Lord God. May our families, Lord God, be a Christ-centered home, filled with prayer, forgiveness, and unity. Remove anything, Lord,
that cause division, and let your peace reign in every relationship. And remind us, Lord, that apart from you, we can do nothing, Lord God. As we continue, Lord God, to be with us hanggang matapos namin, Lord, itong aming gawain ngayong umaga. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord God, yung aming gawain nito. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. Mapapo po tayong lahat. Alam nyo, kung atin pong titingnan po itong verse na ito, this is the verse, a strong declaration by Joshua. Ito yung time na sila ay papasok na doon sa Promised Land. At nakita natin na along the way, marami pong naranasan sila na mga victories. Mayroon din naranasan sila ng mga failure. Nakita natin na miracles, from miracles to miracles. Pero nakita din natin na nagwe-wave minsan yung kanilang pananampalataya. At dito sa pagkakataon nito, ay sila po ay tinanong ni Joshua. No? Sabi niya, naranasan nyo na ang Diyos. So, nasa sa inyo kung sino ang pipiliin nyo. Ang Diyos ba na nakilala natin? Ang Diyos ba na nandito sa lugar na ito, na sinasamba ng inyong mga ninuno? O ang Diyos na nakilala natin? Pero sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. No? This is a strong declaration, no? Na maganda po sa bawat pamilya, tayo po ay mag-declare kung sino po ang ating dapat sambahin. No? So ngayong umaga ay tingnan po natin paano nga ba talaga natin i-lay down ang foundation sa ating mga pamilya. Amen po. No? So, sabi diyan, no, a Christian family is not a perfect family. Walang perfect family. Maghanap ka, wala ka makita. Na? But, it is a family that put God at the center of their home. No? Mahalaga po yon na si Kristo po ang nasa sentro ng bawat pamilya. Every family faces struggles. Sino walang problema na pamilya? Hala, di ba? Lahat tayo may pinagdadaanan. No? Mayroong mga misunderstanding. No? Dalawa pa nga lang kayo, may misunderstanding na eh. Lalo pag dumami na kayo. Tama? Mayroon. Financial problems. Mayroon ba? Mayroon, no? And sometimes, there's also a trials na dumarating sa bawat pamilya. But when Christ is the foundation, the family can remain strong. Amen po. No? Kahit dumating pa ang mga pagsubok sa buhay natin, alam ko ang bawat pamilya ay magta-thrive. Ang bawat pamilya ay magsasucceed dahil si Kristo ang foundation ng ating pamilya. Amen po ba? No? Today, many homes are broken because God is no longer the center. Marami nasisirang pamilya dahil wala si Kristo sa kanila. But thanks God, no? Dahil ang desire ng ating Panginoon, no? The God's desires families that love Him, honor Him, and reflect His love to the world, no? So itong titingnan natin ngayong umaga, paano nga ba magre-reflect yung Christian-centered family? Hindi lang sa church, but also to the community. Maganda ba yon? No? So paano nga ba mangyayari yon? Okay, number 1, kailangan po na Christian family must be built on Christ. No? So una-una po yon, na kailangan ay naka-lay down o tayo po ay nakasandal o hindi kaya tayo po ay doon nakapatong, ano pa ba ang tama?
Lay down your foundation, no? Ibig sabihin ay doon tayo nakaangkla, no? Saan? Kay Jesus Christ. Kaya nga po, ang sabi po diyan in Psalms 127 verse 1, unless the Lord build the house, the builders labor in vain. No. Palagi po itong paalala ng Panginoon at alam mo, pag ako palagi ay nag-dedicate po ng isang bahay, ay palagi ko pong sinishare ito. Na totoo po na pwede po tayong makagawa ng isang napakagandang tahanan, pero unless the Lord ang bumuo ng yung tahanan, masisira din at lahat. No? Pwedeng maganda sa labas, pero pwedeng ang loob wasak. No? Kaya ito ay isang paalala sa atin na kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka ka-educated, kahit gaano pa ang iyong pagpupursige na mabuo mong pamilya, sabi diyan, unless the Lord build the house. No? Ibig sabihin, lahat ng iyong pagpapagal ay masasayang lamang. Amin po ba? Actually, ang una niyan ay makita natin na ang unang pamilya na binuilt ng Lord, no? Makita natin, sino ang unang pamilya na binuilt ng God? Si Adam and Eve, no? Yun po ang unang binuo ni Jesus. Tama po, no? Pero nakita natin na wala siyang kapitbahay. Wala siyang biyanan na pwede makialam sa kanya. Wala siyang mga kapatid, no? Silang dalawa lang, no? Akala nila ay magsasagumpay sila. Pero ano nangyari? Nabigo pa rin. No? So, makita natin na hindi pala yung mga tao sa paligid ang pwedeng magbigay ng tagumpay sa atin. Kundi ang sekreto, if the Lord is there. Amin po ba? Nakalimutan nila no? Bagaman wala silang lahat, no? Akala natin ay magtatagumpay. Pero ano nangyayari? Nag-failed pa rin ang unang pamilya na binuo ng God. No, bakit? Nagkasala sila Lumayo sila sa Lord. No? Kaya nagpapatunay lamang na ang verse na ito ay nagsasabi ng katotohanan na unless the Lord build the house, lahat po ng iyong pagsisikap, sayang. Totoo yan? No? Kaya nga, kung babasahin natin yan hanggang chapter 3 po, magsasabi dyan, no, na minsan tayo na-focus. No? Ang pangalawa niyan kasi, no, unless the Lord watch the city, no, yung pagbabantay ay masasayang din. Yan ang kasunod yan, ng mga verse na yan. No? Natotoo po yun, no? Kahit anong bantay mo sa ang anak mo, pwede pa rin malayo sa'yo. Tama? Pero unless the Lord ang magbantay sa kanila, no, iba pa rin, secure ka pa rin. No? Wala nang bayad, may security ka 24/7. No? Yun po ang kagandahan na tayo ay kay God. Pero yung pagsisikap natin, pag wala si Lord, lahat po ay masasayang. Kaya nga po, nagpapaalala na dapat ang isang Christian family ay dapat tayo po ay naka-built, dapat tayo po ay naka-foundation doon po kanino? Kay Jesus Christ lamang. Because a house can be a beautiful outside, but without a strong foundation, it will collapse. No? Maganda nga outside, pero kamusta kaya sa loob? No? Marami po tayong nakikitang magagandang bahay. No? Sabi natin minsan, siguro ang yaman-yaman nito. Pero maaaring maganda sa labas. Pero kamusta kaya ang loob nila? No? So kadalasan ay na doon tayo napipiki. Doon tayo nakapokus outside. Pero totoo po, ang problema ngayon ay hindi yung labas, kundi ang problema ang loob ng mga tahanan. No? So, the same is true for the families. No? Minsan, akala natin ay matagumpay tayo kung mayroong money,
magandang educations, no, and success, no? Akala natin doon na. Pero sabi diyan, no, these are not enough to keep the family strong. Pwedeng tagumpay lahat, pero hindi pa rin strong. No? Pwedeng dalawa lang kayo magkapatid, hindi magkasundo. Pero mayroon namang marami, nagkakasundo naman. Ano? So, mahalaga po na ang bawat pamilya, tayo po ay nakalay down ang foundation kay Jesus Christ. No? So, mahalaga po to. So, how do we build our family on Christ? Okay. Number 1, sabi diyan, pray together, read the Word of God together, worship together, attend church faithfully, teach children about God. Mahalaga po itong mga bagay na ito, mga kapatid. No? Maybe we pray together. Okay yan, Pastor. We read the Word of God together. Pero minsan, ang tanong, you worship together? Wala, Pastor eh. May kanya-kanya na silang mundo eh. You attend church faithfully? Hindi, Pastor, di ko na mahila eh. Maaaring yung iba sa inyo nandito, yung ibang mga anak nyo wala. Minsan nalulungkot tayo. Pero, ang bottom line niyan, mga kapatid, is teach children about God. Kasi kung sa liit lamang na kanilang edad, ay hindi na natin sila turuan about God. Paglaki nila, wala silang idea. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung kahit na medyo makulit dito na nagtatakbo mga bata, okay lang yun. I really think God din kasi yung tolerance ko medyo, pero may iba na hindi kaya, nadidistract sila. I think God. That's a blessing from the Lord. Yung tolerance ko medyo mahaba. So, kasi bakit po? Maganda po yun na bata pa lang, nasasanay na sila sa church. Para paglaki nila, hindi tayo kasi pag malaki na, mahirap na natin silang dalhin sa church. May sariling mundo na eh. May sariling decision na. Kaya minsan hindi na natin sila madala. Kaya napakalaki po ang isang responsibilidad ng isang magulang paano natin ma-build, paano natin mabuo ang isang pamilya sa kay Kristo. Itong mga bagay na ito ay nagpapaalala sa atin, marami tayong namimiss. Totoo ba yan? 5 pa lang po yan. Pero hindi madaling gawin yan. Teach children about God at in church faithfully. Kamusta bagatin mo sa church? Faithful ba? Alam mo, pag ang magulang mismo hindi umatin ng church at yung anak ay gusto mong umatin ng church, walang ganun. Sasabihin na, ikaw nga hindi ka pumupunta sa church, tapos ako gusto mo papunta sa church. Tama po. So, kailangan ang parents muna maging faithful so that yung children nila sa huli maging faithful din. Kasi tayo ang gagawa ng halimbawa. Andiyan pa kayo mga parents? So tayo ang gagawa ng daan nila. That's why the Bible tells us, teach the children the way they should go. Kailangan turuan natin sila. Kaya sa bahay, kahit hindi mo sila turuan uminom, pag nakita kang umiinom, natututo sila. Tama ba? Hindi mo naturuan eh. Pero natututo. Kaya very crucial po. Kaya sabi ko nga last week, ang mga bata natututo una sa loob ng tahanan. Ang education nag-start inside the house. Tama po ba? Kaya mahalaga po yun. Minsan, hindi tayo aware. Pero marami tayong mga problema, lalo sa pagpapalaki ng bata ngayon. Minsan, hindi tayo aware. Tingnan nyo lang. Pero tingnan nyo. Magandang laruan baril-barilan. Hindi na mapapansin.
bibilhan natin sila, pero tinan mo, lumalaki sila, nagiging violente. Hindi, aminin natin, mga parents. Totoo? Totoo kaya? Simple yan, no? Pero hindi mo napapansin, ikaw ang nagbibuild ng kanyang attitude para maging violente. At paglaki niyan, hindi na laruan ang hanapin yan. Totoong baril na. Nag-gets natin? No. Kaya minsan, alam niyo, minsan, nung hindi ko rin alam, dumaan din ako sa ganun eh. Nung hindi ko rin alam, ay ganun din ang nasa mind ko. Pero nung huli na nalaman ko, nga no, tayo ang nagmumold sa kanila eh. So, umpisa pa lamang. No? Kung mali ang pagmold natin at malaki na yan, mahirap nang baliin yon. No? Okay. Pangalawa, tingnan natin. Pag ayaw mong madisturbo sa kadudot-dot ng cellphone mo at tumatawag sa iyo, huwag ka nga maingay dyan. Ito sa iyo, bigyan mo ng iPad. Kaya natuto rin siya magdot-dot at pag ginano mo, ako na, ba't mo ginawa yan? Nag-aaway na kayong dalawa. Ginawang katulong yung iPad eh. Pero simple yan. Pero tinan nyo, yan ang mistakes ng marami ngayon. Kaya ang mga bata, lumalaki ngayon, sira ang mata. Bakit? Ang lakas ng mga radiation nun eh. Marami tayong warning, nakikita, pero hanggang ngayon, yun pa rin ang ating ginagawa. Totoo? Instead of teaching the children about God, ngayon sila natututo ng mga bagay na hindi makadiyos. At paglaki nila, ine-expect natin, sila ay susunod, pero hindi po nangyayari. Amen po. Totoo ba yun, mga kapatid? No? So, we need, kailangang magkaroon tayo ng isang tamang action, no? Dahil pag hindi natin inaksyonan, later, magsisisi tayo, malayo na ang loob nila sa atin. Malayo na ang loob nila sa kay God. Kasi hindi natin sila naturuan about God. Hindi natin sila naturuan mag-attend sa church faithfully. So dapat pala, kahit makulit, dalhin natin sila sa church habang maliit. Pag malaki na, mahirap mo nang dalhin. Amen po. Actually, yung mga parents dito, malalaki ang anak, sana noon dinala ko na kagad. Yung iba naman, pastor, kasi dati wala pang church. Ay, hindi namin alam kung saan dadalhin. Na. So, kaya kailangan mag-pray ka everyday para baguhin ng Lord ang puso niya. Na? So, pray together, read the Word of God together, worship together, attend church faithfully, and teach children about God. Yan po ang mga bagay na pwede natin gawin upang ma-build natin ang ating family on Christ. Because when Christ is at the center, andoon po yung love, forgiveness, and peace grows at home. No? Hindi ka na problema paano ayusin sila. Kasi yung sila lang ay may takot kay Lord, natututo silang magpatawad. Kaya kung mayroong mang away ang magkakapatid, marunong silang maghingi ng sorry because of love. No? So, nakita natin, yung iyo pala pagtuturo sa mga anak mo ay magdadala ng kapayapaan sa buong tahanan habang lumalaki at sila ay tumatanda. Amen po. No? So, we need to build our family on Christ. No? So, pag na-build natin, andoon po yung love, no? Because love must be the atmosphere of the home. Maganda ba po kung may nagmamahalan sa loob ng tahanan? No? So, sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, sabi diyan, above all, love each other. Ano daw? Hindi lang basta love yan deeply. Ibig sabihin, yung malalim na pagmamahal sa bawat isa. Amen po. No? Napakaganda po pag ang pagmamahalan ang atmosphere po lang loob ng tahanan. Amen po. No? So,
mayroon mang minsan ng mga masabi natin na hindi pagkakaunawaan, pero pag andoon ang love, napakaganda pong atmosphere ito sa loob ng tahanan. No? Amin po ba? Because love in a Christian family is not only words, it is shown through action. Dapat mayroong action. No? Kasi pag mayroong love, yung patient po, andoon. Matyaga. Kaya mga mothers, sabi ko, di ba, matyaga ang mga mothers? Bakit? Andoon yung pagmamahal eh. No? Kaya kahit na pag-alaga, maliit pa lang hanggang sila lumaki, antyaga po. Kaya sabi ko nga minsan, ang ibang mga tatay, mahina pagdating sa doon. No? Kasi ang kanilang assignment, magtrabaho. No? Kaya ang patient nila minsan maiksi. Pero ang mga nanay, actually nakita natin, grabe po yung patient ng mga nanay. Bakit? Andoon kasi yung tinatawag na motherly love. Kaya kung sa loob ng tahanan ay nangingibabaw yung pagmamahal, ang patient din sa bawat isa, nandoon din. Sabi nga natin, no, hindi lang ata patient, no, mayroon pa tayong sinasabi na love is blind. Bulag nga ba talaga ang pag-ibig? Hindi po ibig sabihin bulag ang pag-ibig. Nakikita, pag ikaw kasi may pagmamahal, hindi mo nakikita yung mali. Ang nakikita mo palagi, yung tama. Hindi ka nagbibilang ng mali. Tama po? Kaya, nandoon yung patient. May patient ba sa loob ng pamilya? Andoon yung baka pasyente naman yon kasi nagbubugbogan. Hindi magkasundo. Kaya palaging dinadala sa ospital, nagbubugbogan, magkapatid. Nako, mahirap ano. Pag walang love, yun talaga mangyari. Ano? Walang patient, no? So, andoon yung kindness. No? Ano pa? Andoon yung forgiveness. Bagaman mayroon minsan hindi pagkakasundo, pero marunong magpatawad. Pag ang atmosphere ng pamilya ay mayroong sinatawag na love. Amin po? Ano pa? Understanding. No? And sacrifice. Alam mo, itong mga bagay na ito po ang dapat nangingibabaw at nakikita sa buong pamilya. Sino ang naglulong ng ganito sa loob ng pamilya? No? Ito po talaga ang nais natin. Kaya nga dapat yung love ay hindi lang dapat nasa words, but in action in every family. Amin po. No, parents should show love to each other because children learn to love from what they say at home. Uulitin ko. No? Parents should show love to each other. So, babalik talaga sa magulang. No? No? Because children learn to love from what they say at home. Hindi yung sinasabi nyo. Kundi kung ano yung kanilang nakikita. No? Tama po ba? No? So, mahalaga po to, mga kapatid. Okay, so titingnan natin ang roles ng mga magulang at ng mga children. Okay, una, anong roles ng husband? Husband, pakibasa nga. Yun. Walang nag-amen sa mga mothers. O mga mothers nga magbasa para mag-amen yung mga husband. Sige mga mothers, ready go. Husbands, love your wife, just as Christ loved the church. O sabi ko sa inyo, mas malakas yung mga mothers eh. Kasi gusto nilang okay, no? So nakita natin, no? So this is a command, no? Hindi po ito galing sa akin, na. That's written in Ephesians chapter 5, verse 25, no? Actually, mabigat po yun, no? Yung pagmamahal na yun, na as Christ loved the church, ibig sabihin, buhay po kapalit noon.
Ibig sabihin, dapat mahalin natin ang ating mga asawa, mga husband. Andiyan kayo? Dapat mahalin natin yung ating mga asawa. Amin po. Mga tatay. Louder daw, mga tatay. Okay. Para sa husband yan. Pero mayroon din para sa mga wives. Oh, ito. Excited din sila. Okay, wives. Mga husband, basahin nyo. Ayun. So, dapat ay nandoon din yung tinatawag na noble character. No? So, a wife should encourage, pag sinabing noble kasi, dapat maayos, no? Kaya nga, anong dapat? A wife should encourage and support the family with wisdom and grace. Ayan, no? So, makita natin parehas may role, no? Hindi talaga pwedeng isa lang, no? So, kailangan ay marunong din mag-encourage, no? Ayun. So, marami din pala ang role ng mga nanay, ano? Akala natin mga tatay lang may role. Mas marami ang role ng mga nanay. Okay. No? So, hindi lang sa nanay, sa tatay. May doon din sa mga children. O, mga children. Ready, go. Ayun, no? So, children honor God when they honor their parents, no? So, dapat makita natin ito, kung itong tatlo na ito ng party ng pamilya ay mag-function according to their function, actually, yung love na atmosphere mananatili sa loob ng tahanan. Si tatay, mamahalin niya ang kanyang asawa, kagaya ng pagmamahal ni Kristo. Tapos naman si asawa ay yung noble character, andoon yung encourage niya, no? At yung ibig sabihin, susuportahan with wisdom, ano? Yung kanyang family ay nakita natin nagkakaroon ng orderliness sa loob ng tahanan. At ang mga children marunong din mag-honor, marunong magsunod sa magulang. Wala talagang gulo po sa loob ng pamilya. Amen pa ba? No? So ito po ang nais ng Panginoon sa isang pamilya, no? Kaya nga po maganda po na ang isang pamilya ay dapat po nandoon tayo saan, no? Kailangan yung atmosphere ng pagmamahalan ay nanatili sa loob ng tahanan. Kaya ang kailangan, ang bawat membro ng pamilya ay mag-function tayo ayon sa design at plano ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa bawat pamilya. Magsasucceed po ang pamilya kung si Kristo ang nasa sentro ng ating pamilya. Amen! No? So, hindi lang yung love, but also the prayer. No? Because prayer brings strength to the family. Kaya nga po, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, ang sabi diyon po, pray without ceasing. Families that pray together, stay united during difficult times, and prayer invites God's presence into the home. Amen po ba mga parents? So, malaki po talaga ang role ng bawat magulang upang ang bawat pamilya ay maging matibay. Amen po. No? Kaya nga po, ang sabi diyan, no? When problem comes, pray before. Sino kaya ang gumagawa nito? O arguing muna bago pag hindi na nagkasundo, nag-pray. Lord, ayosin mo pong puso namin. Na? Pray before arguing. Mukhang mabigat ito, pastor. Mayroon bang nauna muna ang prayer bago mag-argue? Mawawala ang argue pag nag-pray, no?
So, so pray before arguing. Ano pa? Pray before making decisions. Pray during sickness. Kaya nga po, maganda po, no, pag may mga panalangin, pag may mga karamdaman. Ano? Then ano pa? Pray during lack. May mga kakulangan. Ano mang kakulangan sa loob ng tahanan, no? Pray. Panalangin ang napakagandang susi, no? Then ano pa? Pray for one another daily, no? Ito po ang mainam po na gawin natin upang ang bawat pamilya, no, ay magkaroon ng strength o lakas, no? So a praying family become a strong family. Amen. Ito ang kadalasan nakakalimutan ng karamihan. Praying together. But, it's time na atin pong ayusin ang bawat pamilya so that po yung bawat pamilya ay magkaroon ng strong family. Gusto ba natin maging maayos ang pamilya natin? Ang susi, panalangin. Amen po ba? No? So anong kanilang umpisa? Love will be the atmosphere in the family. Then prayer, para maging malakas. Then ang pangatlo, anong tawag? Forgiveness. Because forgiveness keeps the family united. Mayroon bang nag-aaway na nagkakasundo? Pag nag-aaway, mostly nagkakalayo. Pero pag marunong magpatawad, kahit may mga arguments, still nagiging united sila. No? Pero nakita natin, pag walang forgiveness, kadalasan, naglalayo ang landas ng bawat pamilya. No? So mahalaga po ba ang forgiveness sa pamilya? Yes. Because this is, the forgiveness keeps the family united. Kaya sabi diyan, no? Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. No perfect family, my dear brother and sister. Mistakes happen. No. Words can hurt, but forgiveness heals wounds. No. So napakahalaga po ang forgiveness sa loob ng isang tahanan. So a Christian home should be a place of grace, not a bitterness. If Jesus forgive us, we must also forgive one another. Amen po ba? Pero ito ang kadalasan nagiging challenge sa bawat pamilya. Kadalasan, ang ating sinasabi, hindi po ako, pastor, may kasalanan. Siya. Siya ang dapat lumapit sa akin. Pag ganun po ang ating nagiging policy, walang pagkakasundo na mabubuo sa pamilya. Sino ang dapat lumapit? According to the Bible, kung sino ang tama, siya ang lalapit. Salamat sa ilang nag-amen. Bakit, pastor? Eh, ako nga ang tama. Kaya nga, ikaw lalapit. Ikaw tama eh. Dahil i-humble ka ng Lord. Tama pa? Because kung ang sasabihin mo, akong tama, hindi ako magpapakumbaba, that's already pride. And pride goes to destruction. And pride, no, opposes by God. But the humble, will be lifted up. No? Tama po ba? No? Mapalad po ang nagpapakumbaba. Kasi siya ang itataas. Pero yung nagmamataas, babagsak. Masakit yun. No? Kaya nga, hindi issue kung sino ang tama o mali. Ang kailangan yung pagpapatawad sa pamilya. Walang perfect, sabi na nga natin kanina. No? Walang perfect na pamilya. Lahat nagko-commit ng mistakes. Maring ngayon siya. O maring bukas, ikaw din magkaroon ng mistakes. Eh kung hindi ka nagpatawad, paano yung kinabukasan nagkamali ka rin?
At maaaring sa umpisa, sa arguments nyo, siya ang may kasalanan. Pero nakapagsalita ka ng hindi maganda, ay di nagkasala ka rin. So parehas kayo hihingi ng sorry. No? At ang problema, minsan, pag hindi naayos sa mga magulang, pati sa mga anak, dumadaloy. Pati yung mga walang kinalaman, nag-aaway-away. Minsan, away lang na magkakapatid. Sa huli, pati ng mga pamangkin, nag-aaway na rin. Yan ang nakakalungkot. No? Kaya mahalaga po yung pagpapatawad. So if you are a Christian, no, dapat po makita natin that a Christian home should be a place of grace. Yung biyaya. Tayo nga, pinatawad tayo ng Lord. Amen po ba? So dapat marunong tayo magpatawad. Forgive us, no? As Jesus, forgive us, no? So, we must also forgive one another. Amen? No? So yung love, ang dapat nagiging atmosphere sa love ng tahanan. Then, anong pangalawa? Yung prayer para at least strong together. Then, kailangan ay yung pagpapatawad para manatiling united ang pamilya. No? Ito po ang kailangan natin. At kung ito ay mangyari, nagiging strong ang family, naka-foundation kay Jesus Christ, ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng tinatawag na light to others. Simple. Nag-umpisa ka sa loob ng tahanan, pero ang kasunod nan, magiging blessing ka na para sa iba. Wow. No? Inumpisahan mo lang sa tahanan mo, pero nagiging blessing ka na sa iba. So a Christian family become a light to others. In Matthew chapter 5, verse 14, ang sabi diyan, you are the light of the world. Amin po ba? A Christian family must be a light of the world. Tayo ba ay nagiging ilaw sa mga tao sa paligid natin? Nagiging halimbawa ba tayo? Na? Because sabi diyan, a godly family become a testimony to neighbors, to the relatives, and to the community. Ulitin ko. A godly family become a testimony to neighbors, a testimony to their relatives, and a testimony to the community. No? People should see Christ through the way the family speak. Doon nakikilala eh. How you speak, how you serve, how you love, and how you live. Your family can influence future generations for God. Amen po ba? Amen? Actually, kahapon, nagkwento ako sa isang birthday. At gusto ko rin ikwento sa inyo ngayong umaga. Sabi ko nga sa kanila doon kahapon, no, na pag ikaw pumunta sa isang palengke, kahit hindi ka humawak ng isda, bumabad ka isang araw doon, pag uwi mo, amoy isda ka. Totoo ba yan? Bakit? Kasi yun ang surroundings mo eh. Na, ibig sabihin, nadadamay ka nung amoy sa paligid mo. Totoo yan? Totoo ba yan? Okay. Punta ka sa isang perfume store. Kahit hindi ka naglagay ng perfume, paglabas mo, amoy mabango ka rin. Bakit? Kasi yung amoy doon, dumidikit sa'yo. Totoo yan? No? Ibig sabihin, kahit wala kang ginagawa, pero kung ano yung sa surroundings mo, yun ang dumidikit sa'yo. Totoo yan? No? The same minsan yung principle na, tell me who your friends are.
and I will tell you who you are. Tama po? So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? No? Mahalaga po to. Minsan po, sinong kasama natin. Tama po. Kasi kung sino kasama mo, yun din magiging ikaw. Pag ang kasama mo maghapon, negative na tao, kinabukasan, negative ka rin na tao. Tama? Pag ang kasama mo, no, malakas magsalita ng mga bagay na hindi maganda o bastos manalita, kinabukasan, natututo ka rin. Wala naman taong ipinanganak na bastos. Natututo lang dahil sa mga kasamang bastos. Tama? Kaya mahalaga din na piliin mo kung sino makakasama mo. Amin po ba? So as a Christians, makita natin, tinan nyo, maganda rin pala kung ang loob mismo ng pamilya maayos, nakakahawa to hanggang sa labas. Nag-gets nyo? Hindi mo na kailangan mag-preach ng napakaganda. Yung inyong testimony as a family, nakakahawa sa iba. And that the greatest testimony kung paano yung buhay nyo. Amen po ba? Kasi tinatawag na, you are the light of the world. At ang ilaw, hindi nilalagay sa ilalim. Ang ilaw nilalagay sa taas. Minsan, nagtataka ka lang, marami kang napapansin sa ilaw. Eh, ba't ganun ang ilaw na yun? Ba't ganun hindi maganda? Ito pangit. Makikita natin, bakit? Nasa taas palagi eh. Kaya kadalasan, pag ang buhay mo gusto mong maayos, ang dami talaga nagpupuna sa iyo. Ba't ito ganun? Pero tinan mo, pag once na nakita mo yun, inayos mo yun, nagiging maganda sa paningin ng iba. Unless lang na ayaw mo magpaayos, mananatiling sira yung ilaw. Tama? Pero makita natin kung tayo ay susunod sa ating Panginoong Hesus, kung ang bawat pamilya nakalay tayo ang foundation natin kay Jesus Christ, unti-unti aayusin ng Panginoon yung buhay ng bawat pamilya. Walang perfect, pero aayusin ng Panginoon at pag inayos ng Panginoon ito, tayo ay maging pagpapala sa iba pang pamilya, sa ating mga relatives at ganun din sa paligid natin. Wow! That's a great testimony. Can you imagine that? So mahalaga pala, mga kapatid, na ang buhay natin, ang bawat pamilya, ilay natin kay Jesus Christ. So that magkaroon tayo ng tinatawag na Christ-centered Christian family. Amen po ba? No? So, kaya nga po, sabi mga kapatid, no, that a godly family become a testimony to the neighbors, to the relatives, and the community. Because people should see Christ through the way the family speaks, serve, love, and lives. Your family also can influence future generations for God. Gusto ba natin na ang bawat pamilya ng Tuyukawa Outreach ay maging ilaw tayo kung saan man tayo? Yung iba sa inyo, taga Tuyukawa, yung iba sa inyo, taga Tuyuhasi, mayroon dito mga taga Kareya, o Kasake. No? Saan man tayo dalhin ng Panginoon? No? Tayo'y gamitin na maging ilaw at tayo'y makaka-influence. Not just for these generations, but also the future generation for God. Ito po ang desire ng Panginoon para sa atin. That's why the greatest gift parents can give to their children is not wealth or success, but a home where Jesus is honored. So a Christian family must be built on Christ, filled with love, strengthened by prayer, united by forgiveness, and a light to the world. Kagaya nga po
ng isang verse, which is sinabi po sa atin ni Joshua, sabi niya, "As for me and my house, we will serve the Lord." Sana po itong verse na ito ay magbigay po sa atin ng encouragement ngayong umaga na hindi lang ikaw, kundi tayo buong pamilya. Sama-sama tayong magpupuri, sama-sama tayong mananalangin, sama-sama tayo na maglingkod sa Panginoon. Para sa akin, para sa iyo, marami ka ng sinubukan. Ako gusto ko rin itong declaration ni Joshua, that as for me and my house, we will serve the Lord. Ngayong umaga, gusto ko pong mag-ipon-ipon kayo by family. Ano? At gusto ko aawit tayong lahat para kay Lord. No? By family ha? Ayun. So gusto ko buuin nyo ang inyong mga pamilya ngayon. No? So yung walang pamilya, sige makipamilya kayo. Pero bawat pamilya, gusto ko magsama-sama kayo. No? Gusto ko makita by family. No? Praying together. No? Habang ating praise and worship ay umaawit. No? Kung wala kayong pamilya, andyan kayo magpinsan, magkapatid, pwede kayo together. No? Sama-sama kayo. Kung wala naman by cell group. No? Yan yung yung family mo in the Lord. No? Hallelujah. Oh God. Habang inaawit po natin to, by family po, sige buuin niyo po, by family. Praying together. Yan po ang natin. Doso. Hallelujah. Habang umaawit ng ating praise and worship, sige, go together kayo, by family. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah.